Akala mo pera lang ay tungkol sa matematika. Iniisip mong kailangan dito ay sipag. Sinabi ng iba na timing ang mahalaga. Pero nandito ako para sabihin sa'yo, nagkakamali ka. Ang tunay na sikreto ay alignment, vibration. Ang tahimik na puwersang nakapaligid sa'yo, yan ang tinatawag kong aura mo. Hindi mo naaakit ang bagay na hinahabol mo. Ang naaakit mo ay ang ikaw mismo. Ang aura mo ang iyong broadcast signal. Yan ang frequency na iniilalabas mo nang di mo namamalayan, tuloy-tuloy at walang pakundangan. Bago ka pa magsalita, nagsasalita na ito para sa'yo. Bago ka pumasok sa isang kwarto, nauuna na ito. Bago mo i-pitch ang isang ideya, maglunsad ng produkto o humingi ng taas ng sweldo, nakipag-negotiate na ang aura mo sa resulta. Kaya, kung mahirap ka sa loob, kung puno ka ng duda, kung puro kakapusan ang laman ng self-talk mo, kahit gaano kalaki ang pangarap mo, susuntok ka sa sarili mong tagumpay sa bawat liko. Ganito ang batas ng resonance at walang tawad dito. Bawat iniisip mong thought, may signal na nilalabas. Bawat emosyon, nagiging pattern. Bawat paniniwala, nagiging magnetic na agos. Pwedeng humila ng kasaganahan papalapit o itaboy ito palayo. Isa ka lang sa dalawa, magneto o panangga. At dito madalas pumalya ang mga tao. Nagpapa-impress sila ng confidence. Peke ang ngiti. Paulit-ulit na affirmation na di naman nila talaga pinaniniwalaan. Umaasta na kunwari sigurado pero nanginginig naman sa loob. Ang universe nababasa ang totoong signal mo. Hindi ang salita, hindi ang pangarap, kundi ang enerhiya mo. Kaya tanungin mo sarili mo, ano bang ipinapadala mong signal? Dahil ang aura mo, hindi marunong magsinungaling. Totoo ang pinapakita niyan. Kung lagi kang balisa sa pera, ang message mo ay, ako'y kulang. Kung naiinggit ka sa ibang mayaman, ang message ay, hindi sapat para sa akin. Kung tinatanggihan mong maningil ng tama, nahihiya ka sa presyo mo, o may guilt sa kada tagumpay, ang message ay, hindi ko pinaniniwalaan ang halaga ko. At yon ang nagiging limitasyon mo. Kahit anong strategy, di ka matutulungan hanggat hindi mo binabago ang signal mo. Malinaw lang, ang aura mo, hindi iyan mystical lang. Refleksyon yan ng mga emotional habits mo. Nabubuo dahil sa ulit-ulit na ginagawa, hinuhubog ng focus, pinapalakas ng disiplina. Sinasanay mo ang aura mo. Sa bawat iniisip, bawat pinaniniwalaan, bawat salitang binibitawan, lahat ng iyon nagiging bahagi ng field na pumapaligid sa'yo. At yang field na yan, doon nakikinig ang pera. Kaya kung gusto mong makaakit ng yaman, tigilan ang pag-impress sa mundo, i-impress mo ang subconscious mo. I-train mo ang nervous system mo na maging komportable sa kasaganaan. Dahil kapag tinatanggihan ito ng katawan mo, kusa mong kukontrahin ang bawat breakthrough. Isang bagay na radikal pero totoo. Ang yaman, hindi nagsisimula sa wallet mo. Nagsisimula ito sa imahinasyon mo. Kaya mo bang damhin ang overflow kahit wala kang pruweba? Kaya mo bang lumakad na parang malaya ka na, kahit di pa nakikita ng mundo? Karamihan hindi kaya, dahil addict sila sa validation ng labas. Kailangang may pruweba bago maniwala. Pero ang tunay na mayaman, naniniwala muna. Paulit-ulit nilang iniisip ang tagumpay hanggang maging normal. Binubuo muna sa isip bago lumabas sa realidad. Yan ang sikreto ng energy mastery. Ganyan mo sinasanay ang aura mo para makaakit ng yaman. Paano magsisimula? Una, bawiin mo ang pagbuo ng iyong sarili. Kalimutan mo ang kwentong sinulat ng mahirap na magulang, siguristang guro, duwag na kaibigan, at lipunang niluluwalhati ang pagdurusa. Hindi ka ipinanganak na mahirap. Tinuruan ka lang mag-isip na mahirap. Tinakot ka sa yaman, na ito daw ay kasalanan, kasakiman o katiwalian. Hanggat may tira ka pang paniniwala na ganyan, tinataboy mo yaman mismo. Walang loyalty ang pera. Dumadaloy ito sa pinakabukas sa kanya. Kung puno ng hiya ang aura mo, lalayo ito. Kung puno ng expectation at kasaganaan, hinahabol ka nito. Uulitin ko ang tanong, ano ba ang ipinapadala mong signal? Hindi ka pwedeng mamuhay ng hindi mulat. Kada buntong hininga, kada reklamo, kada sandali ng awa sa sarili, sinasanay mong magsettle sa kakulangan ang aura mo. Pero bawat pasasalamat,
Bawat minutong ginugugol sa pag-visualize sa financial destiny mo, bawat lakas ng loob na sabihing, deserve ko pa. Iyan ang nagre-reset ng frequency mo. Walang shortcut, walang exception. Trabaho ito, pero sagradong trabaho ito. Isa pa, hindi lang sapat isipin mong mayaman ka. Dapat maramdaman mo ring mayaman ka. Yaman, hindi lang yan bilang sa bangko. Signature yan ng emosyon. Pakiramdam ng seguridad, pakiramdam ng kalayaan, pakiramdam ng kaluwagan. Hanggat hindi natututunan ng katawan mong madama ito ngayon pa lang, babalewalain mo rin ang yaman pag andyan na. Kaya nga maraming lotto winner, nauubos din. Hindi tumugma yung vibration nila sa pera. Aura nila takot pa rin, magulo, limitado. Kaya umalis din ang pera dahil energy ay gusto ng alignment. Tanungin mo sarili mo, paano ko mapapractice ang damdamin ng yaman ngayon? Kahit zero pa sweldo mo, kaya mo bang maglakad ng taas noo? Kaya mo bang magsalita ng buong tapang? Kaya mo bang kumilos na parang alam mo ang halaga mo? Walang paghingi ng tawad? Yan ang training sa yaman. Yan ang training ng aura. Hukayin pa natin. Iwasan mo ang tao, ugali, at lugar na sumisipsip sa lakas ng signal mo. Hindi mo kayang sanayin ang magnetic aura habang kumakain ka kasama ang mga reklamador. Di pwedeng magpalakas ng confidence habang nakikinig ng chismis. Di mo mapapagana ang isip milyonaryo habang pinapanood ang content na puro kakapusan. Ang kinokonsumo mo, siya mong pinalalabas. Kaya bantayan mo field mo, magbasa ng tungkol sa yaman, magsalita ng yaman, damhin ang yaman, at palibutan ang sarili ng mga taong hinahamon kang umangat. Hindi yung hinahila ka pababa. Ito ang totoo na ayaw marinig ng iba. Minsan ang tanging namamagitan sa yaman na gusto mo at sa sarili mo ay ang lumang bersyon mo na ayaw bumitaw. Yung bersyon na ayaw magpakatotoo. Yung palaging nagdududa. Yung mas gustong magustuhan kaysa maging malayang tao. Mahina yang signal, nagmamakaawa yan. Tinataboy ang oportunidad dahil di kayang hawakan ang responsibilidad. Dapat mo yang iwanan, hindi bukas, hindi pag okay na, kundi ngayon. Ang sandaling tumigil kang magsorry dahil malakas ka. Ang sandaling tumigil kang maliitin ang sarili. Ang sandaling pinasya mong iwasan ang kakapusan, chismis at drama. Yun ang sandaling di na maikakaila ang aura mo. Papasok ka sa kwarto, mararamdaman nila. Magsalita ka, pakikinggan ka. Humingi ka, magbubukas ang pinto. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sinanay mo ang field mo. Ang aura mo, hindi yan nakapako. Napapalitan yan. Humuhubog sa bawat isip, salita, kilos mo. Lahat ng panahon sinasanay mo siya. Sadyain mo. Sabihin mo araw-araw, ako ang yaman na gumagalaw. Aligned ako sa kasaganaan. Hindi ako naghahabol. Ako ang ina-attract. Nilalabanan ko ang guilt at niyayakap ko ang paglago. Hindi mo ito sinasabi para mapahanga ang iba, kundi para baguhin ang sarili mo. At pinakahuli, magtiwala ka dito. Habang mas ine-embody mo ang yaman, mas hindi mo na kailangang magpatunay. Hindi mo kailangan isigaw ang tagumpay. Hindi mo kailangang ipakita ang halaga mo sa lahat. Aura mo na ang kikilos para sa'yo. Sanayin mo, palakasin mo, respetuhin mo. At tutugon ang yaman. Tandaan, hindi nakukuha ang yaman sa paghihirap lang. Kung oo, sana ang pinakamahirap magtrabaho, silang pinakamayaman. Pero hindi. Dapat kang magising sa totoo. Hindi pawis lang ang susi. Alignment ang tunay na susi. Maaari mong patirin ang sarili mo sa kakagrind, magpakapagod, magtayo ng negosyo, umakyat sa corporate ladder, mag-aral ng strategies. Pero kung ang signal na nilalabas mo ay tago pa rin sa kakapusan, sisirain mo rin ang lahat ng napundar mo. Aakit ka ng pagtaksil, pagkaantala, miscommunication, at mga napalampas na oportunidad. Bakit? Dahil hindi nagsisinungaling ang aura mo. At baka sabihin mo, pero Napoleon, nag-iisip ako ng positibo. Iniisip ko na ang tagumpay. Inuulit ko ang mga affirmation. Pero tatanungin kita, nararamdaman mo ba talaga yon? Kita mo, dito karamihan pumapalpak. Sinasabi nila na mayaman sila, pero bulong ng sistema nila ay kakulangan. Nagcha-chant sila ng tagumpay umaga pa lang,
Pero sa hapon, nag-aalala na sa mga bayarin. Nagmi-meditate ng 10 minuto, pero sa natitirang oras ng araw, naglalabas sila ng takot, selos, guilt at kakulangan. Hindi yon alignment. Kalituhan yon. At hindi ginagantimpalaan ng universo ang kalituhan. Ginagantimpalaan nito ang linaw. Kaya linawin natin, ang aura mo ay ang emosyonal mong default. Hindi yung peak state, hindi yung best performance mo sa maganda ang araw, kundi yung pangkaraniwan, yung baseline mo. Kung gusto mong turuan ang aura mo na maka-attract ng yaman, kailangan mong itaas ang baseline ng vibration mo. Hindi paminsan-minsan, palagian. Paano? Sa pamamagitan ng emotional hygiene, araw-araw na pag-clear ng mental clutter, sa muling paghubog ng paniniwala mo, emosyon, at habits mo, nakaugat lahat sa katotohanan, hindi sa trauma. Ibig sabihin, alisin mo hindi lang ang negative thoughts, kundi pati yung pagkakakilanlan mong aliw na aliw sa mga yon. Patayin mo yung bahagi mo na gustong maging underdog palagi. Yung kapit na kapit sa pagsubok na parang badge of honor. Yung iniisip na kapag nagtagumpay ka, parang tinataksil mo ang nakaraan mo. Iyan ang emotional infection na humaharang sa signal mo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Sino ka kapag walang nakatingin? Anong frequency ang pinagbabalikan mo kapag mag-isa ka lang sa isip mo? Anong energy ang dinadala mo sa kwarto bago ka pa magbukas ng bibig? Kung ang sagot mo ay mas mababa pa sa katiyakan, paniniwala, at dignidad, iyon ang area na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Ngayon, pumunta tayo sa aakit ka ng pagtataksil, pagkaantala, maling komunikasyon, mga napalampas na pagkakataon. Bakit? Kasi hindi nagsisinungaling ang aura mo. At baka sabihin mo, pero Napoleon, nag-iisip ako ng positibong mga bagay. Ini-imagine ko ang tagumpay, inuulit ko ang affirmations. Pero tatanungin kita, nararamdaman mo ba talaga yon? Diyan karamihan nagkakamali. Sinasabi nilang sagana sila, pero sa loob-loob nila, bulong ng sistema nila ay kakulangan. Bumubulong sila ng tagumpay sa umaga, tapos sa hapon, iniisip na nila ang mga bayarin. Magmi-meditate ng 10 minuto, pero lahat ng natitirang oras ng araw ay kaba, selos, guilt at takot na kulang. Hindi yun alignment. Kalituhan yun, at hindi ginagantimpalaan ng universo ang kalituhan. Ang ginagantimpalaan ay kalinawan. Kaya linawin natin, ang aura mo ay ang default ng emosyon mo. Hindi yung peak state, hindi yung performance mo sa magandang araw, kundi yung pangkaraniwan, yung baseline mo. Kung gusto mong turuan ang aura mo na maka-attract ng yaman, kailangang itaas mo ang baseline ng vibration mo. Hindi paminsan-minsan, kundi palagian. Paano mo yun magagawa? Sa pamamagitan ng emotional hygiene, araw-araw na paglinis ng mental clutter, sa pagre-rewire ng mga paniniwala mo, emosyon at habits, para ang ugat ng lahat ay katotohanan, hindi trauma. Ibig sabihin, alisin mo hindi lang mga negative thoughts, kundi pati yung pagkakakilanlan mong adik sa mga yon. Patayin mo yung parte mo na gustong palaging underdog. Yung parte na kapit sa struggle na parang badge of honor. Yung parte na tingin ay kapag naging successful ka, parang pagtataksil yon sa nakaraan mo. Yan ang emotional infection na humaharang sa signal mo. Kaya ngayong araw, tanungin mo sarili mo, sino ako kapag walang nakakakita? Anong frequency ang binabalik-balikan ko kapag mag-isa ako sa mga isip ko? Anong energy ang dala ko sa kwarto bago pa ako magsalita? Kung ang sagot mo ay mas mababa sa certainty, paniniwala, at dignidad, yan ang area na kailangan mong pagtutukan. Ngayon, punta tayo sa isang foundational na prinsipyo. Sobrang simple, pero madalas nakakaligtaan. Hindi mo natatanggap kung ano ang gusto mo. Natatanggap mo kung ano ang pinaniniwalaan mo. Mahina ang wanting, malakas ang belief. Ang taong gusto ng tagumpay ay nakabaon pa rin sa kakulangan. Pero ang taong naniniwala sa tagumpay niya, nag-vibrate parang tapos na. At yun ang makikita sa aura niya. May dalang tono ng hindi mapipigilan. Doon nagsisimulang lumapit at magbago ang trato sa iyo ng tao. Sasabihin nilang iba ka na ngayon. May bumago daw sa iyo. Hindi daw nila maipaliwanag, pero tiwala sila. At hindi man nila alam kung bakit, alam mo kung bakit. Kasi
Tinrain mo na ang aura mo para humingi ng respeto. Matagal bago sumulpot ang resulta. Tinanggap mo ito sa loob mo bago pa pinatunayan ng mundo sa labas. At yan ang ultimate hack. Yan ang invisible edge. Ngayon, bibigyan kita ng isang praktikal na batas para magamit mo kasi ang filosofiya na walang aplikasyon ay kahirapan na nakatago. Ito ang batas. Ang environment ay amplifier. Anumang vibrasyon ang dala mo, papalalain yan ng environment mo. Kung nagdududa ka sa sarili at napapalibutan ng mga reklamador, tsismoso at kritiko, lalala ang self-doubt mo. Pero kung binabago mo na ang aura mo para sa confidence, tapos napapalibutan ka ng mga taong nagsasalita ng buhay, lakas ng loob, at may paninindigan, lalakas ng 10 beses ang signal mo. Kaya i-train mo ang aura mo sa pag-curate ng paligid mo. Baguhin mo ang espasyo mo, baguhin ang kasama mo, baguhin ang input mo. Kung puro anxiety ang kinokonsumo mo buong araw, anxiety ang vibration mo. Kung lubog ka sa tagumpay, tagumpay ang iraradiate mo. Gawing sanctuary ng excellence ang kwarto mo. Punuin mo ng mga libro, simbolo at visual na nagpapatibay sa future mo, hindi sa takot mo. Protektahan mo ang tenga mo sa negativity. Bantayan mo ang umaga mo sa distraction. Ang gabi mo, i-claim mo mula sa emotional drama. Kasi bawat sandali, tinitrain mo ang field mo at ang field mo ang nagtitrain ng resulta mo. Lagi kang may transmission. Tanong, sinasadya mo ba ang pinapadala mo? Tuloy natin. May dahilan kung bakit may ilan na magnet ng yaman na parang effortless. Hindi yan swerte, hindi yan inheritance, hindi yan aksidente. Yan ay energetic congruence. Sinasabi nila kung ano ang pinaniniwalaan nila. Kumilos sila ayon sa nararamdaman nila. Galaw parang tapos na lahat. Yung level na yan ng congruence. Lumilikha ng kapangyarihan, ng tapang, ng tiwala. Ramdam ito ng iba at gusto nilang maki-align. Gusto ka nilang suportahan, bilhan, paglaanan. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi paano mo sila pinaramdam. Yan ang intelligence ng aura. Hindi nag-i-invest ang mga tao sa plano. Nag-i-invest sila sa tiwala. Hindi sila bumibili ng logic. Bumibili sila ng energy. Kaya tigilan mo ang pagperpekto ng pitch mo. Perpektuhin mo ang presence mo. Tigilan mo pangongopya ng strategy ng iba. Kopyahin mo ang certainty nila. Kopyahin mo kung gaano sila committed sa energy nila. Dahil yan ang tunay na blueprint. Yan ang hindi binabanggit na advantage. Ngayon, laliman pa natin. Ang aura mo ay reflection ng relasyon mo sa sarili mo. Kung giyera ka sa sarili mo, magiging giyera ka rin sa pera. Kung hinuhusgahan mo ang ambisyon mo, sisirain mo lagi ang progreso mo. Kung kino-question mo ang sarili mong worth, uulit-ulitin ng mundo ang pagdududa na yon. Kaya magsimula ka sa loob, reparent yourself. Isulat muli ang rules kung anong pwedeng gusto mo. Bigyan mo ng permiso ang sarili mo na maging makapangyarihan, walang sorry. Turuan mo ang sistema ng katawan mo na ang expansion ay ligtas. Na ang tagumpay ay natural mong estado, hindi exception. Kasi hanggat hindi mo pinaniniwalaan na karapat-dapat ka sa yaman, ikaw mismo ang humaharang nito. Pwede kang kumayod buong araw, mag-network, magbenta, gumawa ng content, pero kung ang vibration sa likod ng lahat ng yan ay dahil hindi ako deserving, magiging refleksyon ng takot mo ang resulta mo, hindi effort mo. Hindi ginagantimpalaan ng universo ang kilos lang. Ginagantimpalaan nito ang aligned action. Kaya heto ang tool na tinuro ko na sa marami na feeling stuck at binago talaga ang buhay nila. Tuwing umaga, bago pumasok ang ingay ng mundo, bago tumunog ang telepono, bago ang mga headline, bago pinapangunahan ng pagmamadali, umupo ka muna. 5 minuto lang, pumikit ka, huminga ng malalim 3 beses, tapos imaginein mo ang aura mo na gumaganda, lumalakas at lumalawak sa paligid mo. Ngayon, kausapin mo yon. I-command mo. Sabihin mo, ako ay magnet ng kasaganaan. Sabihin mo, yaman ang presence ko. Sabihin mo, safe sa akin ang pera. Dumadaloy sa akin ang tagumpay. Aligned ako sa expansion, damhin mo ang mga salitang yan na parang totoo, hindi pantasya. I-practice mo ang pakiramdam na yan hanggang paniwalaan ng katawan mo. Gawin mo to araw-araw, 21 araw, at mararamdaman mo nang dumarating na lang ang mga opportunity. Kahit hindi mo pilitin, yung tao biglang interesado makipag-usap. Yung pera papasok sa mga paraang di mo inaasahan. Dahil ang aura mo, hindi na tinataboy ito.
Tinatanggap na niya. Sinasabi niya, handa na tong tao na to. At dito nagsisimula ang shift. Ito pa ang isang huling anchor. Ang yaman, hindi reward. Side effect lang yon. Ang totoong gantimpala ay kung sino ka habang ina-align mo ang energy mo. Yung emotional na disiplina, mental na kalinawan, spiritual na kumpiyansa. Yan ang yaman na walang makakaagaw. Yan ang kapangyarihang hindi natitinag sa market crash. Tingnan mo, pera lang ang messenger. Pupunta yan kung saan safe siya. Dadaloy yan sa linaw. Sasabay yan sa tapang. Kapag naging tao kang nakikiayon at nakikisundo sa tagumpay, ang aura mo ay nagiging imbitasyon, nagiging kontrata. At bawat kwarto na papasukan mo, mararamdaman nila yon. Hindi mo na kailangang magmakaawa. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi mo na kailangang habulin. Darating ka lang kasi nauna na ang aura mong i-negotiate ang worth mo. Ngayon, may i-reveal ako na karamihan hindi natutunan buong buhay nila. Hindi mo na-attract ang mga bagay na hinahabol mo. Ina-attract mo kung ano yung handa mong tanggapin. Hindi ambition mo ang basehan ng resulta mo, kundi readiness mo. At ang readiness, hindi mental lang, kundi energetic, emotional, spiritual. Hindi mo masusuhulan ang buhay dahil lang mabilis kang magsalita, matindi kang kumayod, o walang katapusang network. Natatanggap mo ang yaman kapag naging tao kang umaayon sa antas kung nasaan na ang yaman na yon. Ang pera ay energy. Ang kapangyarihan, energy. Opportunities, resources, alliances. Lahat yan, energy. Kaya ang tanging paraan para ma-attract ang gusto mo ay i-match ang frequency ng gusto mo. At ang tanging paraan magagawa yan ay i-train ang aura mo. Kaya nga sinasabi ko, i-train mo ang aura mo parang atleta, may intensyon, dedikasyon, at pag-uulit. Hindi ka entitled sa yaman dahil lang gusto mo. Pero nakatadhana kang yumaman kung pinakikita mong nararapat ka, kung namumuhay ka na parang nandyan na, kahit wala pa sa palad mo. Tanungin kita ngayon, pagpasok mo sa isang kwarto, anong yung dala? Presence mo ba ay nagpapakita ng yaman o ng insecurity? Energy mo ba sinasabi niyang, ako ay andito para magbigay o desperado akong kumuha? Postura mo ba ay may tahimik na pagtiyak o may tahimik na pagmamakaawa? Tingnan mo, yaman hindi lang nahahatak ng belief, natataboy ito ng desperasyon. Ang desperasyon, signal yan ng takot. At nilalason nito ang frequency. Nagpapadala ito ng mensahe na, hindi ako sapat, kakaunti lang ako, hindi ko kakayanin, takot akong mawala to. Kapag yan ang naging energetic signature mo, sumasabay ang mundo. Lalayo sa'yo mga tao, mali-mali ang timing mo, laging sablay ang diskarte. Pero baliktad, kung dala mo ay katiyakan, kung ang aura mo sinasabi niya, puno na ako at maaring madagdagan pa, doon bumubukas ang pinto. Doon titigil ang buhay sa pagkontra at magsisimula sa pagbigay. Baka ngayon iniisip mo, paano ko ba ito matrain ang aura ko para maging ganito kalinaw, kamagnetiko? Ibibigay ko ang method. Emotional calibration ang tawag ko dito. 3 makapangyarihang ritual, inuulit araw-araw. Una, emotional audit. Tuwing umaga, tanungin mo ang sarili mo, ano ang nararamdaman ko? At nakakatulong ba yan sa taong gusto kong maging? Kung hindi, baguhin mo iyon. Huwag hayaang ang hindi karapat-dapat na emosyon ang magpatakbo ng araw mo. Putulin mo, palitan mo, ibalik sa ayos. Pangalawa, alignment. Pagpapatotoo, kausapin mo ang iyong nervous system. Hindi para magyabang, kundi para mag-rewire. Sabihin mo sa katawan mo kung ano ang pakiramdam ng maging mayaman na. Sabihin mo, ligtas ako. Mapagkakatiwalaan ako. Responsable ako sa kasaganaan. Daluyan ako ng epekto sa mundo. Pangatlo, visualization. Paulit-ulit. Pumikit ka. Ramdamin mo ang hinaharap mong sarili. Hindi mula sa labas na tinitingnan lang, kundi mula sa loob na nilalabas. Tingin ka gamit ang kanyang mga mata. Kumilos ka gamit ang kanyang tindig. Ngumiti na parang sigurado ka. Gawin mong pamilyar ang bagong identity mo hanggang tuluyang tanggapin ito ng katawan mo bilang sarili nito. Ang 3 ritual na ito, kapag ginawa consistently, ay magsisimulang linisin ang aura mo. Parang pinapakinis mo ang lente, tinatanggal ang ulap, pinapalinaw ang mensahe mo.
Ginagawa kang signal na karapat-dapat sundan. Pero mag-ingat ka. Hindi laging komportable ang pagbabagong ito. Kapag nagsimula kang mag-vibrate sa mas mataas na antas, magre-rebelde ang mababang frequency sa buhay mo. Mapapansin mong may mga taong mawawala. Ang mga dating pattern matutunaw na lang. Ang environment mo pwedeng maging magulo. Hindi iyon parusa. Katunayan iyon na nagbabago ka. Huwag kang kumapit sa mga bagay na nabubuwag na. Pakawalan mo. Hayaan mong mamatay ang lumamong sarili. Dahil hindi lalaki ang bagong ikaw sa balat ng dati mong sarili. Bawat binhi kailangang mabasag bago ito tumubo. Bawat pagkakakilanlan kailangang mabasag bago lumawak. Nandito ka hindi para makibagay, kundi para makiisa sa sarili mo. Hayaan mong hindi ka maintindihan ng iba. Hayaan mo silang magtsismis. Isipin nilang nagbago ka. Tama sila. Nagbago ka kasi pinili mo ng mabuhay bilang totoong ikaw, hindi kung sino ang naaalala nila. At ang tapang na, yan, yang lakas ng loob, yan mismo ang nagpapalakas sa aura mo higit sa kahit anong teknik o gamit. Gusto mo bang malaman kung paano naging magnetic ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo? Hindi sila laging confident. Hindi sila laging matapang. Pero gumawa sila ng desisyon, isang malinaw, matatag na desisyon, na hindi na sila mabubuhay sa ilalim ng potensyal nila. Ipinahayag nila ang tagumpay bago pa nila kain-kaya. Nagbigay sila ng halaga kahit walang humihingi. Nagpamalas sila ng kasiguraduhan kahit nasa gitna ng kaguluhan dahil mas malakas ang tiwala nila kaysa takot. At ganun din ang dapat mong gawin. Kapag sinasabi ng bank account mo na hindi pwede, ang enerhiya mo dapat nagsasabing pwede. Kapag tumigil ng maniwala ang iba, lakasan mo ang paniniwala mo. Kapag naantala ang mga pangarap mo ng buhay, ikaw pa rin dapat ang humawak ng vibration. Ganyan ka mananalo. Ganyan ka magiging matatag. Ganyan magiging advantage mo ang aura mo. Ngayon, hayaan mong iwastoko ang isang paniniwala na naging dahilan ng pagkabigo ng milyon-milyon. Yung kasinungalingang kailangan mo ng ebidensya para maging confident. Hindi totoo yon. Ang confidence ay nanggagaling sa desisyon. Kung lagi kang maghihintay na ready ka bago ka kumilos, hindi ka kikilos. Kung maghihintay kang tanggapin bago magsalita, hindi ka magsasalita. Kung gusto mong piliin ka muna bago manganlong, mamumuhay kang laging nag-aalangang sumugal. Kaya dapat magdesisyon ka ngayon. Sapat na ako. Handa na ako. Ako na yon. Hindi sa ibang araw, hindi pag okay na ang lahat, hindi pag may permiso na. Ang deklarasyon na yon, yung hilaw at matapang na desisyon na yon, iyan ang binhi ng mastery ng aura. Doon magsisimula ang lahat ng alignment. Iba na ang dating mo, mas makapangyarihan ka ng magsalita. Hindi ka na naghahanap, nagsignal ka at ang mundo ay tumutugon. Hindi dahil may hawak kang isang bagay, kundi dahil ikaw ang bagay na yon. Bibigyan pa kita ng isa pang pamamaraan bago natin tapusin ang segment na ito. Isa sa mga paborito ko, tinatawag kong energetic pre-play. Ganito ang gagawin. Bago ang anumang importanteng meeting, pag-uusap, desisyon o performance, umupo ka, pumikit, huminga ng malalim, at isipin mo na mas maganda ang kinalabasan kesa inaasahan mo. Ramdamin mo ang palakpak, ramdamin ang ginhawa, ang pag-confirm. Tapos, ito ang mahalaga. Ramdamin mo, sino ka doon sa moment na yon? Ano iniisip mo? Paano ka gumagalaw? Ano ang nilalabas mo? Kunin mo yung emosyonal na blueprint na yan at dalhin mo siya sa tunay na sitwasyon. Hindi ito ilusyon, ito ay quantum rehearsal. Aura training ito. Kasi kapag naniwala ang katawan mong nangyari na, nawawala ang takot. Natutunaw ang resistance. Naiiwasan ang self-sabotage. Hindi ka na lang basta nagtatangkang manalo. Panalo ka na agad. And yan ang pinakamalakas na frequency sa universe. Ito ang challenge mo sa susunod na 30 araw. Gawin mo to. Suriin mo lagi ang emosyon mo. Ipagpatotoo mo ang alignment mo. Isipin mo lagi ang hinaharap mong sarili. Pre-play mo lahat ng high stakes na sandali. At higit sa lahat, mabuhay ka ayon sa aura ng taong gusto mong maging. Hayaan mong subukan ka nilang intindihin. Tsismisan ka nila. Magduda sila. Hindi ka na maghihintay dahil aura mo na ang gumagawa ng trabaho. Hindi na kailangan ng salita.
Papasok ka ng kwarto na parang may dala kang hindi nakikitang lakas. Mararamdaman mong bumabagay ang buhay para salubungin ka. Makikita mo ang synchronicity, bilis, tagumpay. Hindi dahil swerte ka, kundi dahil aligned ka na. Hindi ka isang namamalimos. Hindi ka nandito para mag-convince. Isa kang channel para sa kasaganaan, match ka ng milagro, daluyan ka ng kapangyarihan. Sanayin mo ang aura mo hanggang alam niya ang katotohanan na yon, higit pa sa duda mo. At kapag nangyari yon, hindi ka na maghahabol. Ikaw ang hihilahin, ikaw ang mang-uutos, ikaw ang magiging ikaw. Ngayon, makinig kang mabuti dahil dito lahat tumutugma. Matagal ka nang nagsasanay. Binabago mo na ang paniniwala mo. Lagi mo nang nilalarawan ang hinaharap mong sarili at nagsasalita gamit ang wika ng tagumpay. Pero walang halaga lahat ng iyon kung hindi mo ito isa sa buhay. Hindi mo mahihila ang kayamanan sa buhay mo sa kakasalita lang tungkol sa pangarap mo. Nahihila mo lang ang kayamanan kapag naging buhay na larawan ng paniniwala ka na kapag ginawang magnet ang aura mo, sobrang lakas, sobrang pino, sobrang precise, na hindi na makakatanggi ang gusto mo. Hindi pa rin ito naiintindihan ng karamihan. Sinasabi nila, paano ako magkakapera? Ako ang nagtatanong, ano bang ginagawa ng aura mo para itaboy yon? Sabi nila, paano makakahanap ng mas magagandang oportunidad? Ako, tinaasan mo na ba ang energetic signature mo para tumapat sa kalidad ng opportunity na yon? Kasi ang universe, eksakto yan. Hindi niya binibigay ang gusto mo, binibigay niya kung ano ka akma. Kaya hindi ito tungkol sa mas marami kang ginagawa, kundi kung paano ka maging mas higit. Isipin mo ang aura mo parang tahimik na billboard. Saan ka man pumunta, pinapasa mo frequency mo. At yung mga tao, event, at resulta na sakto sa iyang frequency, nandyan na sila. Naglalakbay, naghahanap, naninimbang. Kapag nakita ka nila, anong binobroadcast mo? Nakikita ba sa billboard mo ang confidence o kalituhan? Sinasabi ba ng aura mo na handa na ako o na sana tulungan mo ako? Tumatayo ka ba para sa isang bagay o nakikisama ka lang sa lahat? Hindi mo mahihila ang premium na resulta gamit ang identity na mura lang. Kaya pag-usapan natin ang identity, hindi yung pangalan na ibinigay sa'yo, pero yung kapangyarihang kinikilala mo. Identity, hindi ito kung sino ka noon. Ito yung pinipili mong maging ngayon at paulit-ulit hanggang maniwala ang mundo kasi naniwala ka na muna sa sarili mo. Dapat maging uri kang tao na pag pumasok ka, nalulutas ang problema, hindi dahil sa dahas o manipulasyon, kundi dahil sa linaw, kasiguruhan at paninindigan. Kapag sinabi ng aura mo, ako ang sagot, may mga taong lalapit dala-dala ang tanong nila para sa iyo. Kapag sabi ng energy mo, ginawa ko ang trabaho, bubuksan ng pagkakataon ang pinto kahit hindi ka pa kumakatok. Hindi ito kayabangan. Totoong pagmamay-ari ito. Hindi ka nagkukunwari. Hindi ka nagpapanggap. Inaalaala mo lang kung ano ang matagal ng totoo. Wala nang puwang para sa pagdududa sa sarili sa bahay ng tagumpay. Kung pinapanood ka ng future self mo ngayon, magiging proud ba siya sa'yo? Makikilala ka pa ba niya? O magtataka siya kung nasaan na ang dating apoy? Yung apoy na yon, nandyan pa rin sa loob mo. Pero ang apoy na walang direksyon, sinusunog ang lahat. Ang apoy na may layunin, bumubuo ng mga imperyo. Kaya itali mo yon. At heto, ibabahagi ko sa iyo ang 4 na elemento ng mayamang aura, ang pundasyon ng magnetic na buhay. Una, katiyakan. Kahit ano pa ang nangyayari sa paligid mo, magsalita at kumilos ng may layunin. Mas malakas ang katiyakan kaysa ingay. Mas pinagkakatiwalaan ng tao ang may tiwala sa sarili nila. Pangalawa, kalmado. Hindi ka makapagpapalaganap ng kasaganaan kung magulo ang enerhiya mo. Sanayin ang emosyonal na katahimikan. Huwag basta-bastang mag-react, mag-respond ka. Huwag kang magmakaawa, akitin mo. Pangatlo, pagkakatugma. Dapat magkaisa ang isip, salita at gawa mo. Hindi ka pwedeng magpahayag ng kayamanan pero namumuhay sa kakulangan. Hindi mo pwedeng i-visualize ang tagumpay tapos iniiwasan mong magdisiplina. Hindi optional ang alignment. Yan ang susi. Pang-4, kontribusyon. Gusto mong yumaman?
Maging mahalaga ka. Magbigay ng hindi nagbibilang. Lutasin mong tunay ang mga problema. Lumabas ka para maglingkod, hindi lang para magtagumpay. Ganito mo matatanggap ang tamang gantimpala. Ang apat na puwersang ito, katiyakan, kalmado, pagkakatugma at kontribusyon, sila ang enerhiyang gulugod ng bawat makapangyarihang taong hinahangaan mo. Hindi sila swerte lang, naka-align sila at pwede ka rin maging ganun. Pero may isa pang katotohanang kailangan kong sabihin sa'yo. At baka ito ang pinakamahalaga. Hindi lumalago ang aura mo kapag madali ang lahat. Lumalago ang aura mo kapag nagpapatuloy ka kahit mahirap. Kapag nagsasabi kang, naniniwala ako kahit nanginginig ka. Kapag namumuno ka kahit hindi mo pa alam lahat. Kapag nagbibigay ka kahit pakiramdam mo ubos ka na. Kapag nagpapatuloy ka kahit nakakalimutan ka na. Diyan nagsisimula kang galawin ng mundo sa bagay na di mo nakikita. Ang universo nanonood, nakikinig. At kapag napasa mo ang mga pagsubok ng hindi nakikita, gagantimpalaan ka nito sa nakikita. Huwag na huwag kang susuko 5 minuto bago dumating ang himala. Huwag na huwag mong papatayin ang liwanag mo para lang mag-fit in sa kwartong pinalaki mo na. Hindi ka ipinanganak para lang sumabay. Ipinanganak kang tumayo sa gitna ng sarili mong apoy. At kapag ginawa mo yon, sisimulan nang sabihin ng mga tao, iba ka. Hindi ko maipaliwanag pero pinagkakatiwalaan kita. Napapalapit ako sa iyo, aura mo yan ang gumagalaw, bunga yan ng inner mong training na nagiging outer magnet. At hindi mo na kailangang maghabol kasi ikaw na yung taong hinahabol ng opportunity. Balikan natin ang mga natutunan mo. Nauunawaan mong ang kayamanan. Nagsisimula sa enerhiya, hindi lamang sa effort. Alam mo na ang aura, hindi lang mysticism. Isa itong muscle na pinapalakas sa pag-ulit, layunin, at alignment. Napansin mong ang desperasyon, humaharang sa mga biyaya, at ang kalmado ang humihila ng mga yon. Nagsanay ka na ng mga teknika, emotional audit, alignment, affirmations, visualization, repetition, at energetic pre-play. Nakilala mo na ang 4 na elemento ng magnetic aura: katiyakan, kalmado, pagkakatugma, at kontribusyon. At pinakaimportante, naalala mong kailangan munang maniwala bago makita ang ebidensya. Hindi lang ito motivational speech, ito ay isang espiritual na blueprint, isang manual para sa energetic mastery. Kaya heto ang huli kong hamon sa iyo. Huwag kang babalik sa dati mong buhay na parang walang nagbago. Huwag kang bumalik sa mga low frequency na gawi, sa walang kabuluhang usapan, o sa pagliit ng sarili. Huwag mong hilingin sa mundo na patunayan ang halaga mo. Huwag kang magmakaawa sa mumo kung ginawa kang maghurno ng buong handaan. Sa halip, iparamdam mo ang presensya mo sa bawat kwarto. Ipakita mo ang alignment mo sa bawat gawa. Gawing matibay ang salita, batay sa paninindigan, hindi sa convenience. At pag bumulong ang pagdududa at tiyak na bubulong yan, sagutin mo ng aksyon. Pag sumigaw ang takot at sigurado ring sisigaw yan, sagutin mo ng pananampalataya. Kapag tinawanan ang pag-unlad mo, ngumiti ka at magpatuloy. Dahil hindi ka nagiging bago, naaalala mo lang kung sino ka bago sinabi ng mundo, nakalimutan mo yon. Pinanganak kang magnetic, pinanganak kang sagana, pinanganak kang espesyal, at ngayon, panahon na para lumakad na alam mo yon. Ang kayamanang hinahanap mo, hindi lang nasa labas mo, nasa paligid mo na, umiikot, naghihintay, nakikinig para sa frequency na kaya niyang sundan. Kaya itaas mo ang signal, sanayin ang aura mo at hayaang ang mundo ang maghabol sa iyo.